Sinisisi nga ba ng Converge Fiber Excess itong si Alex Stockton ulit dahil dito sa pagkatalo nila sa San Miguel? Kung inyong maalala, si Stockton ang nakashoot ng 4-point shot na nagtabla doon sa laban ng SMB at Converge. Pero nung sumunod na play, siya naman yung nag-foul dito kay Don Troliano. At dahil doon sa foul, na-shoot ni Troliano yung dalawang free throw at lumamang ang San Miguel. At nung sumunod na play, tumira ng mabilis na 3-point shot si Stockton, hindi nabuslo at ang nangyari, nanalo ang San Miguel. Hindi ito ang unang pagkakataon na na-involve sa ganitong play si Stockton dahil kung inyo maalala nung playoffs kontra Ginebra, si Alex Stockton din ang nag-foul dito kay Jeremiah Gray na tumira ng mga 3-point shot na i-shoot ni Gray yung mga free throw at eventually nanalo ang Barangay Ginebra sa overtime at na-eliminate itong Converge Fiber Xers. At dahil doon, lumabas na nga yung mga balita noon na ititrade itong si Alex Stockton. Pero nagdesisyon itong management na huwag muna siyang i-trade. Pero ngayon, naulit na naman. At ang final naman niya ay itong si Don Troliano. So ang tanong, panahon na ba talaga para itong si Alex Stockton ay i-trade na ng management? Wala namang duda na magaling umiscore si Stockton. Ang problema nga lang, yung nagiging decision making niya, lalo na pagdating sa depensa doon sa mga crucial moments ng laro. At dahil dito marami nagsasabi talaga na baka mas makabubuti na napakawalan itong si Alex Stockton nitong si Coach Delta Pineda at humanap na ng ibang kapalit habang meron pang trade value. Total, marami naman silang scorers dyan. Bumabalik na yung scoring ni Mikey Williams plus padating na itong si Calvin Abueva at si Dave Ildefonso. So baka panahon na talaga to. Ang tanong ngayon ng karamihan, ito nga bang free agent na si Cam Thomas ang kukunin na import ng San Miguel Beermen? Undersized itong si Cam Thomas dito sa conference na to, 6'4 siya. Pero nakita naman natin na nagkakaproblema ang San Miguel kapag malalaking import yung kinukuha na ipapares kay Junmar Fajardo. So kung hindi available si Boatwright at si Macolo, baka ito si Cam Thomas ang subukan ng SMB na kuning import. Si Thomas ay isang free agent pagkatapos ng bitawan ng Milwaukee Bucks at nakita naman natin kung paano ito umiscore ng puntos. Naka 34 points ito doon sa Milwaukee bago siya pinakawalan ng management. So ang tanong ngayon, ito nga kayong si Cam Thomas ay pwede na kunin ng San Miguel Beermen para maging import nila. Siyempre, marami pang mga negosasyon na kinakailangan mangyari bago ito ay matuloy. Pero ang SMB daw ngayon ay kinukonsidera lahat ng posibilidad kung sino yung magiging import nila. At kung ito si Cam Thomas ay magiging isa doon sa mga possibilities, hindi pa natin tinitiyak na mangyayari. Pero ito isa doon sa mga posibilidad na ipinag-aaralan ng management. Bukod dito kay Cam Thomas, iniisip din daw ng San Miguel kung iintayin na lamang nila si Benny Boatwright na maging available sa April 9. At kung ito yung magiging available, ipagtitiisan muna daw nila itong si Marcus Lee. Yun nga lang, kung marami pang games ang San Miguel bago mag-April 9, baka magkasunod-sunod yung mga talo nila. Kaya medyo napag-iisip ngayon si Coach Leo Austria kung ano ba talaga ang makabubuti dito sa San Miguel Beermen. So kung iyan ang iisipin ng SMB, hindi na ako magtataka talaga kung magkakaroon ng major movement dito sa kanilang roster para masiguro na hindi naman sila magkakaroon ng mga issues pagdating sa import na palagi na lamang nangyayari sa Commissioner's Cup. Ipinakita nitong si Francis Escandor na talagang deserving siya maglaro sa PBA. Pagkatapos itong umiscore ng 20 points at naging able backup dito kay Richie Rivero na naka-score ng 40 kontra naman dito sa Terra Firma. Alam na natin na marami nagsasabi na kaya lang nandyan si Escandor dahil daw sa father niya. Pero pinakita nito si Escandor na talagang deserving siya maglaro sa PBA at maganda naman talaga ang pinakita nito. At yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na itong si Escandor isa talaga doon sa mga magagaling na mga players na hindi lang nabibigyan ng konsiderasyon. Pero ngayon dahil sa nilaro nito, walang kaduda-duda na siya ay pwedeng-pwede na dito sa roster nitong Phoenix Fuel Masters. At yan ang dahilan kung ba't siya nabibigyan talaga ng oportunidad na ipakita kung anong kaya niyang gawin. Kaya nga ngayon, itong si Escandor talaga makikita natin na kapag ang importante na lang dito sa kanya ay maging consistent.
pag naging consistent ang laro nitong si Escandor, talagang mabibigyan niya ng regular playing time at magiging mahusay na yan nakapartner dito ni Richie Rivero. So far, itong Phoenix, maganda pinapakita kahit na nagkakaroon sila ng injuries. At ang nakita natin, no, ang laki ng pinagkaiba talaga dahil dito sa coach na si Charles Chu. Na ako magtataka talaga kung bakit itong Phoenix ngayon ay marami nagsasabi na baka ito na talaga yung oportunidad para sa kanila na ipakita kung kaya na talaga nilang umabot sa playoffs. Malaking bagay talaga itong ginagawa nitong si Charles Chu, no? Partikular na itong laro ni Richie Rivero, nakita natin kung paano talaga ito gumana. At yan ang dahilan kung bakit itong si Charles Chu ay naniniwala na kinakailangan lang niyang bigyan talaga ng oportunidad ang mga nabanggit na players. At credit din sa management na talagang mukhang pinaghandaan talaga itong conference na to at mahusay din yung import na nakuha nila. Kaya mukhang okay na itong Phoenix Fuel Masters sa kasalukuyan. Pero syempre alam natin, marami pang pwedeng magbago sa mga darating na games. Ang Barangay Ginebra naman ngayon ay iniintay pa kung ano ba ang mabuting gawin, lalo na't hindi sila nakasisiguro dito sa sitwasyon ni Jason David. Kaya nga itong Ginebra, pinag-aaralan daw, tinitignan nila itong free agent market kung meron silang makukuha ng mga players na pwedeng mag-fill up sa position nito o di kaya naman ay gumawa ng trade para sa isang wingman. Alam natin na nawala na dyan si Aljon Mariano, si Maverick Anbisi at itong si Jason David dahil nga sa injury. So kinakailangan talaga ng Ginebra ng isa pang player na pumuno dito sa slot na yan. Yan ngayon yung pinag-aaralan ni Coach Tincon at marami siyang makinoconsiderang factors. Pero so far talaga, ang tinitignan daw Ginebra ay kung makakapag-trade sila dito sa Terra Firma or Titan Ultra. Most likely si Joshua Monson yung tinitignan dito ng Ginebra. Pero mukhang hindi raw eager o itong Titan Ultra na makipag-trade. Dahil alam naman natin maganda ang nilalaro ni Joshua Monson sa Titan Ultra. So malamang hindi ito pumayag na mag-trade kaagad-agad. So itong Barangay Ginebra, kung hindi nila makukuha si Joshua Monson, titingin niya sa ibang team or sa free agent market, baka meron silang makita dyan. Ang importante dito para sa Ginebra, ayon dito kay Coach Tim Cone, ay ma-maintain nila yung kanilang consistency kahit na maya't maya meron silang mga nadadali sila ng mga injury. Kaya yan ngayon yung mga factors na pinag-iisipang mabuti ng management. Pero so far naman, no, maganda ang nagiging laro ng Ginebra dahil syempre ang advantage nila, very familiar na si Justin Brownlee sa laro ng Gene Kings. At pati na rin dito sa PBA mismo, hindi na niya kinakailangan pa mag-adjust, hindi katulad ng ibang imports. At sa kasalukuyan, kung ito si Jason David hindi raw makakabalik, at saan na ninyo na magkakaroon ng announcement ang Ginebra tungkol sa isang free agent signing o kaya naman sa pagkuha ng ibang player sa pamamagitan ng trade. Dahil kinakailangan nila i-consider yung long term pagdating dito sa conference na ito. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, Katsakino Dukusin, Malyaring Mascareñas, Anthony Alon, si Mon de Guzman, si Michael D, si Donald Santiago, si Ireneo Salangsang at ang iba pa.